Hello po mga kabiday, sa magandang oras po sa ating lahat at welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po ito, ano po, no? Itong banat po ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon laban po sa House of Representatives, ano po, no? Ito po'y patungkol mga kabida sa confidential fund po ng Office of the Vice President. Kasi ang tingin po ni Commissioner Guanzon, para hong isang game show ng Eat Bulaga noon, ano po, no? Itong Laban o Bawi, no? Binigyan ho ng confidential fund itong Office of the Vice President, bigla naman pong binawi. Makaraan pong nagkaroon ho ng lamat yung relasyon po ng Pangulo at saka ng Vice Pangulo. Diba? Yun po yung rason kung bakit tinanggal, hindi ho binigyan. Ginawa naman pong rason nila yung, keso hindi ho na-liquidate, dami hong hindi na-liquidate, dami hong dineclare na disallowance po ang ng Commission on Audit. Diba? Actually, sa totoo lang, wala man talagang disallowance dyan daw sa, sa confidential fund, according to Commissioner Guanzon. Matagal po itong si Commissioner Guanzon makabida sa audit, sa Commission on Audit Naging commissioner po ito wala naman pong, wala naman pong disallowance dyan po sa confidential fund. Kasi nga, confidential wala nga resibo na isinabmit yung mga opisina ho na meron hong confidential fund, di ba? Pakinggan muna natin itong naging pahayag po ni Commissioner Guanzon bago mag-react po tayo sa kanyang mga sinasabi po. Ito masaya kasi now the House of Representatives, dati kandara pa sila. Bigay kay BP Sara ng no questions asked, confidential funds. Ngayon, binawi nyo. Siyempre magagalit si Digong sa inyo. Di ba? Uwak-bawi pala kayo Pero hero ba kayo? Hero? Dahil binawi nyo? Dahil nakinig kayo sa taong bayan? Hindi naman Baka naman politika lang yan. Nabanggit po ni former President Duterte na gagamitin sana ni VP Sara yung confidential funds para sa ROTC. Is that legal? Ay, hindi naman po pwedeng sa ROTC nyo yan gamitin. Kasi yung mga confidential fund, may regulation ang Commission on Audit dyan. Hindi po ba? May circular yan. Ang problema po kasi, sa Intel Fund, walang resibo. Yung confidential fund, wala ring resibo. I was mayor also before, and naging COA commissioner pa ako. Alam niyo ba, liquidation ng Intel Fund na yan, ipapasok lang sa sealed envelope, nakalagay sa circular, in sealed envelopes. Pwede ba recipe ng adobo mo, ilagay mo doon, adobong dilaw? Ilagay mo doon sa sealed envelope. Hindi ba yan papasa sa COA? Kasi sealed envelope yan That's what I've been saying, that the Congress, aside from doing the Filipino people a favor, so it speaks, magpasa na kayo ng batas na nililimitan nyo yung confidential fund, zero sa civilian agencies. At ang Intel funds ay may batas na nag-regulate kung paano yan gagastusin. Senator Sonny Angara was defending the confidential fund of the President, saying that he is the head of state, merong mga bagay na siya lang nakakaalam at nakakakita. Hindi ko alam kung ano alam niya. Pero And ma'am, this has been... Pero I am saying that he is the commander-in-chief and he has all of these intel funds of these military agencies at his disposal. Siguro naiinggit siya kay Digong kasi 4.5 billion si Digong no? Last year. Sabi ni BBM siguro, ba't ako 1.2 billion lang, umaangal kayo? 4.5 na rin. But that's the issue, ma'am. Why now? Why is it just being looked at now, shed to light? Is it the sheer amounts, the sheer audacity? Alam nyo kasi, or it's been there for every administration? Grabe ang mga tao ngayon Kaya bumagsak yung rating nila. Grabe na yung inflation, grabe na ang rising prices, 60% or more of the GDP ang utang. Baka gusto nyo matulad na kayo sa mga mas mahirap pa na bansa sa atin na halos hindi na tayo makabili ng bigas natin. So, in that context, na poor ang country naton, mag-intel fund, confidential fund pa kayo na hindi namin alam where you spend it. Napaka-confidential, hindi namin alam. What's up sa Constitution? There has to be accountability and transparency, Gretchen. O saan ang transparency dyan kung sealed envelopes yan?
gusto nila lahat, may confi fund sila, kasi parang yun ang kanilang kitty-kitty, di ba? Hold on, I want to take this chance to correct a misconception though. Confidential funds are audited kasi a lot of people assume that they're unauditable, but they Intel are funds are also audited. Yes, There is they're a COA audit. circular. So they can be audited. It's just that, as you pointed out, the rules No on receipts. liquidation are unclear. No receipts are required. It's in the Correct. circular. You read it. So what happens to that sealed envelope? Who gets to read it? Who The gets COA. to check it? The Sila COA lang. auditor. Okay. Yeah. Okay. And it's really in case them. of national agencies, the office of the chair of COA has a specific officer there in the rank of director. If there are further questions, what happens then? Well, they can disallow it. You see, the COA is the guardian of the funds of the government. So they the buck can stops disallow with the COA. it. Yeah, they can disallow it. But tell me, and no offense to COA, it's a professional organization. I was very happy there, and I have a family there. I feel like I'm family up to now. Meron bang confidential fund o Intel fund na disallow? Wala, di ba? Ayan po. Gusto ko lang bigyang diin yung sinabi po niya na yung confidential fund, wala naman pong disallowance. Di ba? Yun yung punto ko kanina di ba? Yung sabi po niya na wala naman talagang disallowance yung confidential fund Kasi unang-una po, yung sinabi niya kanina mga kabida na upon submission, doon ho sa liquidation ng confidential fund, mere certification lang po. Wala hong mga resibo. Okay? Linawin lang po natin yan Yung sinabi po ni Commissioner Guanzon, wala hong resibo. Tama yung sinabi po ni Ombudsman Samuel Martires, mga kabida. Nung tinanong po siya ni Congresswoman Franz Castro, bakit po walang resibo? Ang sagot naman po ni Ombudsman Martires, bakit po ako magbigay ng resibo? Paano ko po resibuhan yung inutusan kong magmanman doon ho sa isang tao? Anong ilagay ko sa resibo? Tama. Ay, punto yun. Diba? Paano siya bigyan ng resibo o hinga ng resibo yung tao pong binayaran ni Ombudsman Martires para magmanman doon sa isang tao? Ilagay nyo doon, espionage? Ganun po ba yun? Diba? So yun po mga kabida Kaya nga tinawag po ng confidential fund kasi confidential in nature yon. So inalaho ng Commission on Audit na certification lang po yung ibigay dahil confidential nga in nature. So when it comes to accountability and transparency, wala talagang transparency dyan sa confidential fund. Diba? Hindi mo pwedeng i-apply yan yung transparency dyan. Gaya ho ng example na lang po ito sa militar, sa AFP at saka sa PNP. Ganun man din yung proseso May mga intelligence network yan sila May mga tao na inutusan at binigyan ho ng pera para ho magmanman doon sa mga subjects. Okay? Hindi pwedeng resibuhan yan. Diba? Ganun po yun. So, when it comes to transparency and accountability, wala yun. Hindi applicable yun. Kaya nga, sinabi po ni Commissioner Guanzon, wala hong disallowance dyan ho sa confidential fund. Kaya nga, nagtaka lang nga ako nung nagkaroon ho ng House hearing dyan sa House of Representatives. Sabi ho ng mga kongresista, meron ho daw disallowance na in-issue itong Commission on Audit doon ho sa confidential fund. Diba? So yun po. Ako, naniniwala po ako kay Commissioner Guanzon po mga kabida kasi ho dating commissioner yan ng Commission on Audit. Alam ho niya yung galawan dyan. Yung patakaran ho ng COA. Ano po, no? So, tama yun si Commissioner Guanzon. Matagal naman talaga siyang advocate laban ho sa confidential fund Tama yung kanyang punto na bakit ho ang presidente meron ng confidential fund? Meron naman pong AFP, PNP. Yung AFP at saka PNP po ay sa ilalim po ng Office of the President yun. Sa Executive Department, no? Yung Bureau of Customs, na marami hong mga sinasabi hong smuggler dyan. Okay? Yung Bureau of Immigration, na sinasabi hong maraming nakakalusot po na mga foreign nationals, wala hong mga dokumento, no?
Although yan sila, kailangan talaga yan ng confidential fund. Pero nasa ilalim po ng Office of the President po yun. Bakit ho kailangan pa ng confidential fund ng Presidente na pwede naman ho siyang humingi ng impormasyon doon sa mga sinasabi ko pong mga ahensya ng gobyerno. Okay? Just like the Office of the Vice President. Ito naman pong confidential fund and intelligence fund po ng Office of the Vice President. Hindi naman po talaga ito hiningi po ng Vice Presidente. Okay? Inalaw po ito ayon po sa request po ng Pangulo at ng Kongreso, no? Kasi yun, kumbaga naging tradisyon na po ito Kinagis na po ito mga kabida no? Kasi unang-una po, sa case po ni Vice President Sara, maliban po sa pagiging Vice Presidente ng Pilipinas, siya po yung Secretary ng Department of Education po, no? Alam naman po natin mga kabida, usong-uso talaga yung recruitment dyan sa DepEd, yung mga mag-aaral ho natin dyan, no? Sino yung nagre-recruit? Alam na po natin kung sino yung nagre-recruit May mga left-leaning organizations na gumagawa niyan. Ano po? Kaya kailangan po ng confidential fund ng DepEd, ni Vice President Sara, para manmanan at alamin kung sino-sino itong mga taong nagre-recruit dyan sa mga estudyante sa ilalim ng Department of Education. Yun po yun. Buti tinanggal po ng House of Representatives. Hindi naman po talaga pinilit yan ni Vice President Sara na kunin yung confidential fund. Ano po, no? Kaya nga, since tinanggal na yung Office of the President na Confidential and Intelligence Fund, dapat tanggalin na rin yung confidential fund din ng Office of the President. Okay? Para yung pera na supposedly gagamitin sa confidential fund, maibigay yon doon sa mga mahalagang programa po ng gobyerno. No? Madami pong mga programa ng gobyerno na kulang ng budget, mga kabida. Okay? So, yun po yung punto po. Niraise ko lang din po yung punto po ni Commissioner Guanzon na sa tingin ko po, tama po. No? Okay? Pakinggan muna natin po itong pahayag ni Commissioner Guanzon, mga kabida. Okay. So yun po yun. So yun po mga kabida. Para ko sa inyong mga comment, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscribers ko sa aking channel, please subscribe. Just click the subscription or subscribe button and then click also the notification bell para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless!